Hay mga idolo, ito ang part 8 ng ating kwento at nagpapatuloy ang eksena sa mga malawak na lupain ng mga Frontera. Makikita natin na may hinihukay si Podong na lupa sa kanyang magkabilaang paa. Sa mga makikita natin, hinuhukay ni Podong ang daan at ito ay pinagmamasdan ng ating bidang si Lloyd at assistant niya ng si Habiel. Habang sa kanilang pagmamasid, tinanong ni Habiel si Lloyd na ano ang ginawa ng alaga nitong si Podong at sa ngumingiting ekspresyon ng ating bida sinagot niya si Habiel na pinapalaki niya ang daan ng mga tao. Dahil sa una nahihiya ang kanilang manggagawa na magtrabaho pero sa di malamang dahilan sila ay naging sobrang masipag. Dahil noong unang panahon may isang estado na tinawag na Rome at ang mga tao doon ay mahilig sa kalsada at gumawa din sila road system na tinatawag na Appian Way. Dagdag ng ating bida na simula Engaten gagawa sila ng kanilang kalsada at magsisimula ito sa mansyon ng Baron hanggang sa gilid ng burol. Tinanong naman ni Habiel na bakit sila gagawa ng kalsada at sumagot naman ang ating bida habang papaalis na tumahimik lang si Habiel. Napangiting sabi ng ating bida kay Lloyd na ang kanilang lupain ay sisikat ng mataas at wala namang imik si Habiel rito. Sinabi ni Habiel sa ating bida na young master, paano mo natutunan ang lahat ng mga bagay na ito, at napalingon lang ating bida sa sinabi ni Habiel. Dagdag pa nito na paano ka dumating sa ideya sa paggawa ng bahay painitan na hindi pa nila naririnig kahit saan, at pati na rin ang pagsama ng mga bagay kagaya ng mga mataas na antas na mahika na nakakabigla. Sa pagdududang sinabi ni Habiel sa ating bida na ikaw ba talaga ang kanilang young master Lloyd? Sa pagkasabi ni Habiel sa mga bagay na yun, lumabas naman ang system na nagbabala sa ating bida na si Habiel ay kasalukuyang nagdududa sa inyong tauhan. Sa pagkabasa ng ating bida sa system, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata sa takot na malaman ang kanyang tunay na katauhan. Habang tinignan ng ating bida si Habiel ay matulis din itong nakatingin sa kanya na parang malaki talaga ang kanyang pagdududa sa isip ng ating bida sa unang pagkakita niya sa katauhan ng baliw na ta. Sa nobela at alam din niya na baka malaman niya na biglang lumitaw ang estranghero sa katawan ng anak ng Baron. Nagulat ang ating bida dahil bumunot na ng espada si Habiel at napapasabi ito ng kung ang baliw nato ay posible, pero walang dapat ipag-alala ang ating bida dahil may alam siya na kasanayan sa mga ganitong sitwasyon. Sa masungit na muka ng ating bida sinabihan niya si Habiel na nag-aaral siya nang walang kahit isa ang nakaalam, at tinanong niya si Habiel na paano at hindi niya ginawa yun. At lumabas ang system at ito pala ang skill na tinatawag na persistence na pinaghahandaan ng ating bida sa mga ganitong sitwasyon. Sumagot naman si Habiel na walang sino man ang nakakaalam, pero sa nalalaman niya ang kanyang young master ay ang pag-inom lang ginagawa, at tinanong naman ito ni Lloyd na binabantayan ba niya siya ng 4 na oras kada araw, at dagdag pa ng ating bida na hindi di ba dahil lang ba sa isa siyang lasing-ero noon, pero alam ba nito ang kanyang ginawa, tanong ng ating bida kay Habiel. Tanong naman ni Habiel na paano mapapaliwanag ng ating bida ang tungkol sa summoning dahil ito ay mahirap sa mga magician na may karanasan na 20 na taon. Ngunit tinanong lamang ito ng ating bida na may masungit na muka na paano naman napamahalaan ni Habiel ang paggamit ng mana kahit nasa 20 taon pa lang ito at wala pang nagturo sa kanya. Tanong din ng ng bida na matalino ba siya, at sumagot si Habiel dito na hindi niya iniisip na siya ay matalino. Patuloy pa rin sa masungit na muka ang ating bida at dagdag niyang tanong kay Habiel na kung lahat ay maaaring tumilino, bakit hindi siya pwedeng maging isa sa kanila, at paano kung siya ay maging Matalan, summoner. Sa mga pinagsasabi ng ating bida na nahimik naman si Lloyd rito at bahagyang pinagpawisan. Tumalikod ang ating bidang si Lloyd at sinigawan niya si Habiel na siya ay aalis na kung wala na nang gustong sabihin si Habiel dahil MSY bagay pa siyang suriin, at lumabas ang system at gumana naman ang special skill ng ating na tinatawag na persistence quick conversation. Habang mabilis na naglalakad ang ating bida, napapaisip siya na naiintindihan ba yun ni Habiel at kailangan niya yung maintindihan. Tinawag ng ating bida si Knight Byron at sinabihan ito na pakibantayan ang pagkakaayos habang wala ang ating bida, at agad naman na sumagot si Knight Byron na naiintindihan na niya yun kaya wala nang dapat na ipag-alala ang ting bida.
Sumingit naman si Habiel mula sa likod ng ating bida at sinabi niya na dapat niyang samahan ito dahil ang pagbabantay niya rito ay kanyang tungkulin at tinanong naman si Habiel na bakit siya nagsasali. Taan ng mga bagay na masyadong halata, syempre dapat itong sumama agad naman na tinanong Habiel ito na saan sila pupunta. Sumagot naman ang ating bida na sa lugar na malayo para tumanggap ng hindi pa bayad na bayarin at nagtaka naman si Habiel rito. Habang palat ng eksena sa maliit na bayan ng Rudnia Estate. Sa isang bahay tuluyan. May isang tao na napakabog sa mesa at halatang naiinis ito. At ang tao pala na ito ay ang hangal na real estate scammer na si Thordes at hindi ito makapaniwala na nawalan siya ng malaking halaga ng pera at pagbabayar niya ang mga bastardo na binanggit nita. Nagtanong naman ang malaking tao sa kanyang gilid na hindi ba yun normal sa isang sugal na yan ang perang kinita mo sa ngayon, di ba? Dagdag ng malaking tao na pinapaalala niya na kung hindi ito makapagbayad sa kanya bilang escort agad siya na aalis. Nauutal naman na sumigaw ang hangal at sinabihan niya ang malaking tao na kaya pa niyang bayaran ito kaya wag itong pumunta kahit saan at sinabihan siya ng malaking tao na dapat nitong tandaan na iiwanan kapag wala siyang natanggap sa bayad. Humawak naman sa ulo ang hangal at napapasabi ito na kailangan niyang mangloko ng tao para kumita ng pera at sa ngayon marami pang taong naghahanap sa kanya kaya mas mabuti na magtago muna sa ngayon. Bigla naman na sinabi ng ating bida na siya ba ang tinukoy hangal sabay sipa ng malakas sa pintuan. Habang papunta ang ating bida sa hangal napatayo ito at sinabi na anong problema ng ating bida. Ngumiti naman ang ating bida at nagsalita ito na hindi ba alam ng hangal kung anong kailangan ng bida dito. Nagpakilala naman ang ating bida na siya ay si Lloyd Frontera at nasasanay ba ito kung ganito magpapakilala ang ating bida sa kanya. Sa mga narinig ng hangal nanlaki ang mga mata at bibig nito sa sobrang gulat. Nataranta agad ito at lumapit sa kasama niyang malaking tao at tanong ng malaking tao sa hangal na papatayin ba niya ito agad naman na sumagot ang hangal hindi at kailangan lang nila na tumakas. Sa seryusong muka ng malaking tao agad naman itong kinuha ang hangal at bumwelo ito para sa pagtakas. At lumusat ito sa bintana at nabasag ito habang sila ay lumulipad. Agad naman itong nakababa sa lupa at nagkaroon ng mga maliliit na usok sa paligid nito. Habang nakatayo ang malaking may napansin naman siyang nakaharang sa kanyang daraanan. At ito ay nakahawak ng espada sa kanyang balikat. Ang hamarang pala sa kanila ay so Habiel at winasiwas niya ang kanyang espada bilang babala. Pinapili ni Habiel ang malaking tao na bibitawan niya ang hangal o aalis ito ng walang dala at kung ito ay tatanggi ituturing nila ito kasabwat. Sa seryusong muka napapaisip si Habiel na kagaya sa sinabi ng ating bida. Na sila ililipad mula sa bintana kaya anabangan niya ito sa baba. Nagpalabas naman agad ng aura ang malaking tao tinawag nito si Habiel. Sa seryusong muka nagpalabas din ito ng itim na kapangyarihan na hugis bilog at sinabilhan si Habiel na marunong ba itong gumamit ng espada. Pinanood ito ng bida mula sa bintana at napaisip ito na sa kanyang nabasa sa nobela na sawi ang Baron at si Habiel ay naghiganti at nakipaglaban sa bodyguard ni Thordes ang scammer na nagawa niyang mahanap. At ito ang unang Black Evil Magician na naengkwentro ni Habiel. Sa kwento nahihirapan si Habiel sa pagharap sa kapayarihan ng gravity magic. Bahagya naman na napangiti ang ating bida dahil yun ay nabasa niya lang sa nobela. Balik sa labanan tumira ang hangal na magician ng maitim na bolang mahika at pinanood lamang ito ni Habiel habang papuna sa kanya. Nakaabot na nga ang maitim na bolang mahika ni Habiel at agad itong dumpensa na may seryosong muka. Sa patuloy na pagdepensa ni Habiel sa mahika nagulat ito dahil nagkalat ito sa paligid niya. At ito ay gumawa ng malaking bola na kulay rosa sa paligid ni Habiel. Sa nakita ng hangal na magician napangiti siya rito at inaasahan na niya ang mga mangyayari. Na ito ay mamatay sa kanyang atake habang pinakita niya ang kanyang kamao. Sa naramdaman ni Habiel halatang naghihirap ito sa Gravity Magic MG hangal at makikita din natin ang pagkabitak ng kinatatayuan niya.
Napapasabi ang ating bida sa kanyang isipan na habang si Habiel ay nakipaglaban sa hangal doon sa nobela, isa lamang siyang ordinaryong senior sword expert, pero balik sa labanan na bigla naman ang hangal na magician sa kanyang nakita sa kanyang harapan. Dahil sa matulis na tingin ni Habiel habang naka-activate ang kanyang mana heart. At sa kasalukuyan ng mana heart ni Habiel ay may 3 circle na sa paligid nito. Winasiwas naman ni Habiel ang kanyang espada at ang malaking bilog na nakapalibot sa kanya ay nahati sa 2. Nagtaka naman si Habiel at napatanong kung ang nangyari kanina ang mahika na makakontrol sa gravity. Makikita sa muka ng hangal na magician ang pawis ng dulot ng takot dahil sa mali niyang akala. Dahil sa takot mabilis na tumakas ang hangal na black magician, napapasabi na wala yun sa kontrata nila nga isa pang hangal na scammer habang pinipigilan niya sana ito. Lumapit si Habiel sa hangal na scammer at nagsalita sa kung gaano katindi ang panloloko sa isang maharlika at nanlaki naman ang mata sa hangal sa gulat. Agad itong natamba sa mga lalagyanan ng alak at makikita sa muka nito na ito ay nasasaktan. Tinaas ni Habiel ang kanyang espada at nagsalita sa hangal na puputulin niya ang mga paa nito para kailangan itong gumapang sa hukuman. Tuluyan na nga sang putulin ni Habiel ang paa ng hangal. Ngunit sumigaw ang ating bidang si Lloyd at pumagitna ito sa kanilang dalawa. Agad naman itong sigawan si Habiel na nababaliw na ba ito at siya mapaparusahan kung pupunta siya sa hukuman. Nabigla naman si Habiel sa ginawa ng ating bida at may some-aging sa kanyang isipan tungkol sa ating bida. Dahil naaawa na ito sa isang tao ngayon. At dito na muna magtatapos ang ating kwento, mga idolo, at pwede po ba kung makahingi ng isang like at subscribe dyan, mga idolo? Salamat.